So last video, nag-update po tayo ng ating mga cactus and succulents. So nabanggit ko doon kung paano ko pinapaganda yung ating mga dehydrated na variegated gymno and then LB. So heto guys, ipapakita ko po sa inyo yung mga cactus, variegated cactus natin na dehydrated, and then paano natin sila pinapaganda. So simple lang naman yung ginagawa natin. So heto yung sinasabi ko sa inyo na ICU area natin. So dito sa ICU natin, sobrang daming cactus na kailangan nating alagaan. Yung pamamaraan ko dito guys para maging malusog uli yung ating mga plant ay simple lang. So kailangan lang natin silang bigyan ng tamang water. So heto yung ating mga ornamental plants na galing po sa water propagation. So ayan, naitanim ko na sila dito sa soil. So yan na sila guys. Unti-unti nang bumabalik yung ating mga ornamental plants. So ganito lang ka-easy yung pag-aalaga natin sa kanila. So after natin silang water propagation, so pag meron ng ugat, so heto na, tinatanim na natin sila sa soil. So sobrang ako dito na amaze kasi naibalik natin yung ating mga ornamental plants dito sa ating munting garden. So hindi po talaga ako nabubuhayan ng mga ornamental plants pag direct ko silang itanim sa soil. So yan yung una kong naobserbahan. So kailangan i-water propagation muna natin sila, and then saka natin sila itanim sa soil pag meron na pong roots yung ating mga ornamental plants. So yan sila guys, and then soon magpropagate pa tayo ng magpropagate. Ayan, kasi medyo trailing na yung ating mga plants dito. So yan lang yung ginagawa natin para bumalik yung sigla ng ating mga plants, kasi minsan pag sobrang mature na yung ating mga ornamental plants ay nasisira and then namamatay yung ating mga plants. So heto na guys yung update sa ating mga cactus na pinaparami natin. Ito medyo malaki na siya, and then nakakuha na din po tayo ng pups dito. So yan. And then, heto yung malaki nating gymno. Ayan, sila yung ating mga pinapaganda na variegated gymno LB na dehydrate guys. So, galing sila doon sa itaas and then sa plant track. So, heto pinapaganda ko siya kasi sobrang pangit na niya tingnan. Ayan, kulubot na yung balat ng ating cactus. So yan sila guys, and then heto, ayan, ang iba may scales. Ayan, so maganda pag mag-aalaga tayo ng ganitong plant, cactus, variegated na cactus. Huwag po natin silang i-overwater kasi may tendency na mamamatay. So heto, medyo na siya, busog na siya guys. And then, ang ginagawa ko, okay lang na sila, yung ma-dehydrate, yung uhaw na uhaw. May naman, may solution. So, dito ko ginagawa ng solusyon yung ating mga plants. So, yan, meron pa tayong dito, water propagation na ornamental plants. So ililipat ko na siya ng itatanim na po natin to sa soil. Ayan, so yan, heto mga na sila dito, 1 week. Ayan, heto pinapaayos pa natin. Ayan, medyo uhaw pa yung ating plant. So okay lang naman pag
medyo uhaw or sobrang uhaw yung ating mga cactuses kasi hindi naman sila namamatay guys. So kulang lang sila ng water. So ang ginagawa natin dito ay pinapaulanan natin yung ating mga plants. So pag walang ulan, ayan, bigyan lang po natin sila ng rainwater. So rainwater po yung binibigay natin sila. Heto guys, sobrang nipis na yung kaniyang ribs. Ayan, so maninipis na po yung ribs ng ating mga cactuses and then yung ating astro. So 1 week pa sila dito. Ayan, medyo basa pa yung kanyang soil. Kasi naulanan sila. Ito, medyo busog na to guys. Ayan, so meron ng, pag medyo maganda na yung plant, ilipat na natin sila kung saan hindi sila maulanan kasi masisira. So, ito yung ating kalanchoe tomentosa, and then yung ating mga pinapaganda na mga cactuses dito guys, yung ating flapjack. Heto yung nalipat ko na yung ating yan yung ating aloes na pinapaganda. And then, heto yung pop na galing dun sa napakagandang variegated gymno natin guys sa itaas ng ating vertical wall. So, nakakuha tayo ng 2 pops. Ayan, pinaparami ko to kasi sobrang ganda nito guys. Lalo na yung kaniyang mother plant. So, yan yung ating aloes. Ayan, so yung ating aloes ay naka-recover na. Ayan, heto yung ating cactus na yan. Hindi talaga tinitigilan ng skills. So, yan sila guys na... So, ito ililipat na natin to kasi ayan parang okay na naman siya. Na lang to na kulangan lang siya ng water. So, ililipat ko na siya dun sa ating plant truck. And then, ito guys, sobrang dehydrated. Galing to dun sa itaas ng ating vertical wall. So, yan yung ating mga naka-ICU dito sa ating ICU area. Ayan sila. So, update tayo after ng 1 week. Ayan. So, after 1 week guys, heto na yung ating mga cactuses. Ayan, merong na dito, nadagdag. Ayan, kasi uhaw na uhaw. And then, update sa ating mga ornamental plants. So, ganito na sila. Kulang sila ng water. Ayan, bigyan natin sila ng full water mamaya kasi hindi po ako nagdidilig ng ating mga ornamental plants pag basa pa. Yung kanilang soil kasi madali po silang magka-root rot. So, yan, merong nadagdag dito na area. So, ito nadagdag kasi heto galing to sa terrace. Ilipat ko siya dito kasi uhaw na po yung ating cactus. And then yung isa, heto yung naka-white. Ayan, nilipat ko sila dito. And then, update sa ating mga naka-ICU guys. Ayan, merong kakaiba. Medyo okay na yung iba. So, ito hindi pa siya ayos. Ayan. At least, diba, merong pagbabago sa mga cactuses natin na before talagang kulubot yung ating mga plants. So, ito guys, hindi ko pa nalipat kasi ayan, busog na yung ating cactus. Ayan, ilipat ko siya pag meron ng space. Kasi heto yung ating astro. Ayan, medyo busog na. So, mga ilang araw pa pwede natin siyang ilipat na dun sa ating plant truck. And then, yung iba guys, medyo, ayan, heto, nilipat ko galing to sa terrace. Ayan, nabigyan ko na siya ng full water. Ayan. And then, ito dito na side. So, may pagkakaiba na. So, ito guys, before ay sobrang stress.
And then heto, ngayon ay parang lumaki na, ayan, medyo lumaki siya, and then bumabalik yung pagka-green ng ating LB variegated. Dito sila, ayan, medyo malilim dito konti, ayan. So, hindi sila nakaka-receive ng full sunlight at every 12 o'clock yung nakukuha nilang sunlight dito na area. So, hetog din maganda na. Medyo gumanda na po yung iba nating naka-ICU na cactus. Ayan, i-obserbahan ko muna kung pwede na sila ilipat doon sa plant rack. So, ito nilipat ko din, guys. Ayan, yung iba dito na cactuses. Ayan, meron pa dito. Heto, galing to sa terrace. Yung sinabi ko sa inyo before na ililipat ko kasi medyo dehydrated. And then yung ating dish garden. And then heto, guys, ayan, sobrang niya, kulubot. So, yan yung bago natin na nabili na cactus. Pag medyo busog na siya, makikita natin kung anong variety ng ating cactus. Kasi hindi ko pa nakuha yung kanyang ID. And then dito na side, so heto na ayan, medyo marami pa siyang scales. And then heto, malalaki na yung ating mga hybrid dito na gymno. So, ganyan sila dito, guys, yung mga naka-ICU. So, ito, guys, yung kinuha nating pop. Ayan, check natin kung meron ng roots. So, wala pa siyang roots. After 1 week, ayan, wala pang roots yung ating pops. Pero okay naman siya. Hindi po kulubot yung ating kinuhang pops dun sa ating variegated gymno. So, okay lang po yan. And then, heto yung ating mga inaayos na cactus. Yung ating flapjack ay nilipat ko ng malaking paso. So, heto medyo siya, kulubot. And then, dito na side, ayan yung ating, heto, kailangan ko na to siyang i-cut and then i-propagate natin. So, mabilis lang pong mag-roots yung ating mga tomentosa. Marami na po tayong tomentosa, guys, na galing po dito sa ating mother plant. So, pinaparami ko siya dito sa ating munting garden. So, yan yung ating mga naka-ICU na cactus, variegated gymno, caliceum, and then LB dito sa ating munting garden. So, yan, guys, at mag-update ako ulit after 1 week dito sa ating mga naka-ICU na cactuses. So, yan sila, guys, after 1 week. So, meron pong pagkakaiba. So, yan, guys, yung update sa ating mga cactuses dito sa ating munting garden. And that's for today. Guys, maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.